Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lubungin natin ang bukas na masaya punong-puno ng pag-asa. Tanggalin ang negatibo at hanapin po natin ang positibo. Huwag iwasan ang problema, harapin ang problema, paggaanin ang kalooban at kung mabigat man, huwag mag-alala. Lakasan natin ang TV headset volume at sabay-sabay na sumigaw ang buong sambayanan ng Ching Positive. Ako pa rin yung pambansang world coach sa Ching Kitan at isang oras nyo makakasama hanggang alas 10 ng umaga. Napapanood nyo kami ngayon sa 1PH Signal TV Channel 1 at meron din tayong live streaming sa Facebook pages ng 1PH. At syempre, babatiin muna natin ang ating mga ka-friendship sa araw na ito. Thank you very much. Syempre naman, ang ating mga suki, si Direct Tony Y. Reyes, Alice Reyes, Mami Ching, Daddy Bert, Mami Shirley, at syempre naman Senator Raffy Tulfo. Syempre, katayosin tayo ng istasyon. Kay Julius Tintin, Baba at Nanay Christy per minute. At kapatid, ang katanungan po sa araw na ito, gusto nyo bang malaman kung nasa good financial shape ka ba? Oo. Kung tinatawag na financial healthy, kung physical health ang pinag-uusapan, kailangan financially healthy rin tayo. Hindi lang sa laki na kinikita yan, ha? Kailangan po natin malaman. Number one sign kung kayo ay financially healthy, ay syempre, meron kang regular at stable na income. Di ba? Yung consistent na income na kaya mo tustusan ang iyong mga pangailangan sa buhay. Yung tipong hindi ka na nag-aalala ng iyong babayarin sa bills. Yung income mo ay higit pa sa araw-araw ng iyong panggastusin. Sana all. Yes. Hindi ka umaasa sa utang at hiram para mabuhay at mag-survive. Kung stable ang income mo, good job. At syempre, financially healthy ang individual, ay ibig sabihin yan, hay ka na, di ba? Sign number 2, alam mo na stable ka kung meron kang emergency fund. O yung doon ka bang biglaan ba may nangyari, may biglaang gastos, hindi mo kailangan mangutang at least may 3 buwan hanggang 6 na buwan na magsasurvive ka, hindi ka mangangamba sa hospital bills, bigla nawalan ng trabaho. Meron kang tinatawag na peace of mind peace of mind na alam mo kahit anong mangyari, huhugutin na lang sa iyong ipon at emergency. Sign number 3 na ikaw ay financially stable, wala kang utang. Di ba? Hindi naman masama ang utang. Dalawang klase kasi yung utang, isang mabuti, isang masama. Ang masama, inutang mo, walang balik. Ang mabuti, inutang mo, pero may babalik. Di ba? Kikita ka. Kaya nga, ang example niya ng mga ganda, magnegosyo ka, mag-invest ka, o di ba? O let's say, bumili ka ng bayat lupa, di ba? Ayan po, magagandang investment po yan. At syempre naman, ang fourth sign na ikaw ay financially healthy and stable ka na, syempre, meron ka ng ipon at meron ka pang investment. Yung hindi mo na iniisip kung paano yung magiging future ng retirement mo. Di ba? Meron ka ng tinatawag na short, medium, and long-term plan. May investment ka na. Meron kang mga tinatawag na MP2, mutual fund, negosyo, real estate. Nako. At ang fifth sign na ikaw ay financially healthy, may retirement plan ka na. Handa ka na ba? Let's say, kung ikaw magpapahinga ka in terms of your work and your career, di ba? May papasok pa bang pera? The reality is this, the moment you stop working, you stop earning, but you don't stop spending. Out of this sign, ilan ang score mo? Yan ang tanong. Kung mababa ang score mo, ay nako, condolence. Ibig sabihin, i-workout natin yan. Pero kung mataas ang score mo, nako, financially healthy ka. Congratulations sa mga matataas na mga score. At syempre naman, para madagdagan pa ang inyong kaalaman, huwag kayong makalimot na tumutok lang sa aming programa. Ngayon, para sa mga tao namang may financial problems, hindi madali na tinatahak natin yung tinatawag na financial freedom. Pero Ching positive pa rin tayo. Ang importante, magtulungan po tayo sa programang ito. Kaya nag-imbita po tayo ng mga kaipunaryo para sa buhay pinansyal po yan. Narito na po ang payo ni Coach Chinky. Makinig sa payo ni Coach. Makakausap po natin sa adlaw na ito isang writer, teacher, at syempre naman from Pasay City. Let's welcome Diana Azores. Hi, Miss Diana. Magandang umaga po. Yes, magandang umaga sa iyo, Ma'am. Chinky. Ay, Ma'am Diana, matagal ka na ba sumusubaybay at sumusunod sa ating programa? Ay, opo. Nabasa ko po yung libro nyo. Yung First Millions nyo po. Wow. Meron po ako no. Yung kulay green. Yes, mabuhay ka. So ngayon, Diana, ang tanong ko po sa inyo, ano yung maipaglilingkod? Ano gusto mo isangguni sa akin? Go ahead. Bali po, syempre writer po ako at saka part-time teacher. So yung sweldo ko po parang Yung sweldo mo parang internet. hindi po sa Oo.
Ulitin natin na yung sweldo mo, parang internet access na pumupugak-pugak din. Oo, sige. Opo. Kasi po yung sweldo po namin, parang base po siya sa ilang units, ganyan po. Hmm. So Full ano, time yon medyo hayahay. Pero pag part-time, kung anong meron na subject, yun lang po yung... So, anong tanong mo? Makakapagturo. Pag walang subject, pwede ba nating ayusin muna yung internet, kapatid Rodel? Ayusin lang natin, tumawag na lang tayo ulit. So, pansamantala, huwag kayong mag-alala. Babalik lang po tayo, no? We're gonna pause for a short commercial break, mga kapatid. At syempre naman, ang Philippine Standard Time po right now ay... Kayo na po nakakaalam. Tignan niyo ng inyong mga watches. At magbabalik pa ang Chink Positive. The views and opinions expressed by guests on Chink Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network. Chink Positive is for entertainment and informational purposes only. While guests may share insights on financial and business topics, this does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research. Nagbabalik po tayo sa Chink Positive. Kasama niyo pa rin ang inyong pambansang wealth coach. At this point, makakasama natin ang Iponary of the Week mula sa San Fernando, Pampanga. Let us welcome Ray Aldwin and Kate Valeriano. Hi, Ray and Kate. Good morning. Sige, lapit ng konti. Ray. Hello po, Sir Chinky. And Yes. we're very happy po to be here. Yeah, oo. It's a privilege. Oh yeah, it's an honor also na yun nga, ang dami kong mga naririnig na good story, no? Especially, tell us muna siguro bago yung business ninyo. Oo. Paano ba kayo nag-meet? Ano ba yung ano nyo? Kwento nyo. Oo. Yes. Sige, go ahead. So, ako na po muna. Before the time of pandemic, I was ako po yung merong milk tea shops within Quezon City. So during the time of pandemic, 4 po yun nag-shutdown itong mga ito. And it was really devastating for me. And I tried selling it online kasi kesa po masayang, sarado yung store, nagbabayad ako tuloy-tuloy ng renta. Tapos, nung tinry ko online, pumatok, Sir Chinky, kasi po, taga Tomas Morato lang po ako. So dun sa area pong yun, sa Kamuning, sarado po yung mga malalaking milk tea shop. And then, after that, nag-okay yung online selling, tas yung nagbabahay-bahay talaga ako kasi hindi po ako sanay nang walang ginagawa. Then, one of my mentors sa business po, pinakilala si Sir Ray sa akin. Sabi niya, I have someone to introduce to you. Sabi niya ganun, gusto mo bang mag-scale tong business mo, yung hindi ka lang pabahay-bahay, ganyan. And then, pandemic na po nun. Tapos, I meet him, tapos in-start po agad namin yung negosyo. Yung in-start po naming negosyo, ito na po yun, yung The Cart, which is, ang concept niya po, ang pinaka-pain point ko po kasi nung pandemic, Sir Chinky, yung ano po yung nagbabayad ka ng rent kahit sarado na yung, sakit yung nun. tindahan. Sakit Sobrang nun. sakit po talaga nun. So, ang in-address po na itong business namin na to is you don't need to pay for rent. So, inumpisahan po namin siya sa isang concept wherein mobile na kami. We can go anywhere, anytime. Kung saan may foot traffic, nandun po kami. Actually, we started yung first po namin dito sa QC. Sa may likod po ng LTO sa East Avenue. Okay. Tapos po, So, nung inumpisahan nyo, sige, bago natin kwento yung yung susunod. Nung nag-umpisa ka ng concept na yon, magkano ang unang benta at paano nyo nalalaman na talagang okay itong concept na ito? yes. Thank you for that question, sir. Yung unang benta namin, kung maaalala ko, it's more than 10,000. Wow. Unang araw. Wow. So, Nasya kayo? actually, hindi po kasi nung pandemic, Sir Chinky, ang milk tea po is actually a craving. Oo, tapos, sarado yung mga malalaking milk tea shop. We really take advantage of it. Tapos po, nung time na yun, more than 10,000, sabi kong ganun, every day, yun po yung nagiging benta namin. Tapos, lumalakas pa siya lalo nung nakikilala na. Tapos, nag-online delivery kami. Tapos, through marketing, si Sir Ray din po yung tumulong din sa akin. Sige, si Ray, I want to hear naman Yeah. your side of the story. Yeah, actually, nung nakita ko nga yung idea na rolling, sabi ko, papatok to. Kasi nasosolve na yung walang renta na binabayaran, mababa lang yung OPEX, hindi mo kailangan ng maraming tao. Then at the same time, hindi mo kailangan magbayad ng mga electricity bill kasi binild namin yung mobile cart na may solar panel. And going back
to the question, doon po kami nagkakilala ni Kate. We started as, As business business partners. And ngayon, mag-asawa na po kami. Ay, parang, At oo. magkakaroon na ng second baby. Ganon kabilis. Galing nung 2020 lang kayo nag-meet. Yes. Yes. Oo. Nung time na Got nagko-close married yung mga 2021. mga traditional commercial spaces, Oo. kami naman po no naghahanap kami ng mga pupwestuhan. And nung nakita na namin yung potential, nag-scale po agad kami kasi nakita namin na pwede to kahit saang lugar. Wow. At doon na kami nakasimula na maka-receive ng mga questions if open ba siya for franchise. And ayun na yung next na tinrabaho namin. How can we create an opportunity for any Filipino Filipinos. na plug and play na lang Yeah, yung pero business nila. before yun nga, pag-usapan natin yung business part, naging curious na ako yung dynamics ninyo. Hindi, syempre naman, nag-uusap kayo, pinakilala ko sa negosyo. Kailan man naman nagkaroon ng pagkakaunawaan naman sa sa puso, Ray? Oo. Actually, after a year, doon nagkaroon ng things sa amin. Anong nakita namin, yung alignment, especially sa pera. Yung pareho kami ng mindset na business mindset. And at the same time, yung faith, which is may non-negotiable that time, na pareho kami ng paniniwala sa Diyos, na kailangan natin ng Diyos sa negosyo. Doon na nag-click na, at parang binubulong sa akin ni Lord, ayan na yung tamang babae. Wow! Para sa'yo. Ilan taong ka? Ilan taong ka nun? I was 28 that Wow. time. Ikaw naman, during that time? 29, 30, Oh. 30, yes. Wow. And Pero nung nag-umpisa, walang ganun. walang Talaga. ganon. Nagkikita lang po kami Pag may during meeting. meeting. Yes. Never nagdikit yung siko namin o kamay. Galing. Purely business lang talaga that time. Wow. Nung naman, syempre naman, Kate, nung nagpapakita na ng siguro, kailan mo nalaman na parang hindi na to business lang? Meron po kasing time na magkakasama kami. Actually, 3 kami sa business partnership. Tapos, may one time, parang pauwi na ako. Bigla siyang, hatid na kita. Pero, which is hindi niya ginagawa. Kasi po, kumbaga, sa amin naman po, parang, magkikita nga lang po kami as he mentioned. During meeting lang. Tapos po, nung time na yon, then, first time naming lumabas, we talk about, sabi ko pa nga nung time na yun, actually, coming from the breakup siya nun. Oo. Tapos like, sabi ko, sige, ang plano niya daw okay lang ba, share ko? Plano niya daw muna, enjoy niya muna yung pagiging single. Sabi ko, sige, I have a lot of friends, gusto mo pakilala pa kita. Hanggang sa hindi niya na nakilala yung mga friends Pero hindi, ko. on your end, single ka doon? Single po ako for more than a year noon. Kasi parang noong time na pandemic, sabi ko, sige, Lord, ano bang will mo sa akin? Magnenegosyo na lang ba ako? Tutulong ako sa family ko? Ready naman na ako. Parang ready na akong tumandang dalaga. So hindi, pero prior to that, Yeah. I'm sure may relationship ka rin in the past. Oo. Opo, parang years ago na. So sabi ko, kung ano man yung ibibigay mo sa akin, I'm totally ready. Wow. Pero sana, kung magbibigay ka sa akin, kasi I'm getting, parang mag-29 ako nun, mag-30. Sabi ko, sana yun na yung final, or yun na yung magpapang-asawa ko. And it's an answered prayer, Sir Shinky. Galing naman. Yeah. Alam mo, nakakatuwa yan kasi from business partner, naging Yes. lifelong partners talaga kayo. Yes. Correct. Oo, pero alam mo, isang challenge yan. Challenge in the sense also, mahirap minsan ka-partner ang di ba? Kasi minsan yung Sa negosyo. buhay, yung sa negosyo, pagka umuwi na kayo, yun pa rin ang napag-uusapan ninyo. Tama. Hindi ba Yes. naging concern yun? Ayan. So, nung una po, struggle siya until habang lumilipas yung panahon, yung time na kikita nyo yung mga bagay-bagay. And na-realize namin, pwede mo namang i-integrate yung work. Kumbaga, parang work and play, sabi nila. Paano Hindi nyo raw pwedeng ginagawa? mababa Paano na. nyo nga ginagawa? So, nagsiset lang kami ng time kung kailan, okay, ngayon, we'll talk about mag-uusap tayo bilang business partners o ngayon naman magde-date tayo, pag-usapan natin yung family natin. And sa amin bilang mag-asawa, dahil we trust and we respect yung strengths ng isa't isa, alam ko na mapagkakatiwalaan ko siya kung ang napag-usapan namin siya sa operation, siya sa mga
franchisees relationship, ako naman sa marketing. Kumbaga hindi ko na siya papakialaman doon kasi I fully trust her Galing. sa part na yun. And ganun din siya sa akin. Wow. Yes. So ito yung first baby niyo. Second na po ito. Second May first baby na kayo. Yes, Meron 2 na po. years old. 2 years old. Ang pangalawa na to. Apo. Wow, ang galing. Next week na to. Next Sir week Chi. Next anak week na na siya. Well, very interesting yan. So ngayon, ito naman, syempre, nag-umpisa kayo one franchise. Imagine mo, I'm sure nakaka-depress din yun nung 'di ba nung pandemic. Yes. 'Di ba akala natin a few days, naging few weeks, naging few months siya. Naging few years. Oo, naging few years. Pero naging blessing in disguise also na dito natin mapapatunayan talaga that all things works for good eh. Yes. Na for those who are called according to God's purpose. Yes. Yes po. 'Di ba marami tayong mga plano sa buhay but ending ang plano talaga ni Lord ang mananaig. So nung nag-first branch na nga kayo, nung bumebenta na nga ng 10,000 a day, so paano naman yung progression? Paano naging second cart, third cart? Kwento niyo naman. So, what happened during that time po, nakita namin, no, nakikita ng mga tao, laging may pila, especially dun po sa likod ng LTO sa East Avenue yung kwento. Tapos po, after nun, may mga nagtatanong na nga po. Tapos, si Ray kasi bilang partner, ang lagi niyang tinitingnan sa isang negosyo, is this scalable? Yeah. Yun. So, then he proposed, sabi niya, sige, pwede na natin tong, may prototype ka na, you've been doing this business for quite some time. Sabi niya ganun. Ito yung next step natin. Ipa-franchise na natin siya. So, inasikaso na po namin muna yung mga legalities first before kami nag-go sa franchise. Nung lumabas na pwede na kami magpa-franchise, doon na po nag-start na may offer na kami, kinumpit na namin magkano yung mga struggle din namin noon. Una, mga fabricator, mga ganon. Pero at the end of the day, marami rin kaming talagang iyak ako ng iyak noon kapag minsan hindi mo na control di ba? So, right after that, as time goes by, nag-trial and error kami. Pero as time goes by po, nakahanap kami ng mga trusted partner fabricator. Yung mga talaga po suppliers na reliable. And then, nag-scale na kami into nationwide. So, yung second branch namin, third branch, meron kaming company owned. Within Quezon City pa rin po. Tapos, yung mga fourth, fifth, hanggang 100 plus branches na nagulat din po kami. Kasi one of our franchisee po is a celebrity. Tapos, may na-interview siya ni Sir OG Diaz. Umabot nung pandemic po ito, no? Umabot ng 5.3 million views. Doon talaga nakilala si Dakart. Na kahit Pwede ba i-share sino celebrity na yun? okay lang kaya. Ayan, si Sir Mitoy Yunting po, the first, Mitoy? yung Mitoy Yunting po, he's a comedian, he's the first The Voice champion of the Philippines. Eh, Mitoy yung kumakanta. Yes, yes, si apo, Mitoy. apo, We're very grateful po kasi hanggang ngayon si Sir Mitoy po is our franchisee na Ilan ang branches niya na ngayon? dalawa po. Wow, Isa po galing. sa QC, isa po sa Kalasyaw, Pangasinan kasi taga doon po siya. Tapos po nung And nakilala. what we did then, dahil in-expect na namin na ang struggle talaga ng franchising is yung operation ng mga franchisee. Yeah. Oo. Talagang dinocument po namin lahat ng process flows, ano yung mga strategy na nag-work. Especially yung concept nga namin ay nasa kalye, nasa street, kailangan malinaw ano yung mga checklist mo, ano yung gagawin mo. And yung vision nga namin na gusto naming i-elevate yung street vendor image. Dati kasi, or hanggang ngayon, iniisip natin pag street vendor, marumi, cheap, hindi quality. Yes. Ang vision namin, gusto naming baguhin yun sa Pilipinas. Na darating yung time, street vendor, quality, Instagrammable, and may yung dignity ba ng Yeah. street vendor nagfi-Facebook ads para tumaas yung benta niya. Wow. So, let's talk about yung product. I think you have some product. Yeah, Yes, yeah. yes. Yeah. Oh, we can, Ano ito? Itong product na ito. Yeah. that's I think that's winter melon, sir. Winter Chicky. melon. Yeah. Favorite ko to. Yes. Itong winter melon na ito, kunyari, magkano siya pagka ganito? Ayan, yung ganito pong product natin, Sir Chinky, for dalawa na po yan, no? 180 pesos. 180 buy one take one? Buy one, Buy take one, one na take po siya. Oh, not Kaya, bad. kasi yung sa mga average po, when it comes to competitors natin, it's ranging 120 to 150 yung isang large. Ang Isang kagandahan ganito. pa nitong cup na ito, ladies and gentlemen, hindi siya disposable, reusable Yes, siya. reusable Yes. po yan siya. Diba? Yes. So, ang gagawin lang, bubuksan lang to, hihilain lang ba? Apo, tapos ilalagay nyo lang dito yung Sir Chinky. Yung Yan. ano? Ilagay dito. Yan. Apo. Yan.
Yan. Pagkatapos, Yan, you can drink it Drink it. na ito na. straight. Dito yes. na. Not bad. Sarap Yeah. to, ah. Thank you so much po. Actually, maraming nagtataka po bakit ang mura nung mga milk tea namin. Kalasa niya yung mga tigwa 150 sa labas, 140. Ang lagi lang namin sinasagot kasi wala naman kaming rent na binabayaran, mababa Yeah. lang yung operating expense. Kaya kaya natin maging mura yung mga quality drinks po natin. So, pagka bumili sila ng 180, dalawa na. Dalawa yes na. po. Oo. And everything po na ginagamit natin, Taiwan-based siya. Yung mga raw mats po, it's high quality. Kasi po sa Taiwan nag-umpisa yung mga boba milk tea, di ba? Oh. 1980s. Wow, yan yung Yes. pag-usapan natin. So ngayon, ang next question, pwede bang kumita at paano bang kumita sa ganitong klaseng business na ito? Pero bago natin pag-usapan yan, we're gonna pause for a short break. Okay? At syempre naman, huwag kayong mawawala para kung gusto nyo malaman kung paano kayo magka-business ng milk tea na walang pwesto. At magbabalik pa ang Chink Positive. Nagbabalik po ang Chink Positive. Kasama nyo pa rin ang inyong pambansang world coach na si Chinkitan. At syempre kasama pa rin natin ang Iponari of the Week na sina Ray Aldwin and Kate Valeriano. O, bibigyan ko kayo ng perspective. Itong dalawang ito ay nag-umpisa lang as business partners. Paano sila nag-umpisa? Nag-umpisa sila nung panahon ng pandemic. Nagsara yung 4 ng mga milk tea shop ni Kate. At nang dahil doon, ay siya po ay dumiskarte at gumawa po ng ika nga sa bahay lang. And from there, pinakilala nga si Aldwin. Si Aldwin naman ay isang marketer at napag-isipan po nila na gumawa ng konsepto na bakit hindi gawing mobile cart ang ika nga ang milk tea since pandemic. And because of that idea, the rest is history. Right now, they have over 200 branches. So, bago natin pag-usapan yung pagkakitaan, Kate, walk us through and Aldwin kung ano naman ang mga challenges, di ba, na experience nyo. Hindi naman, syempre, sana all, di ba, na ganun kadali. Katulad na nga sinabi nyo, yung mga suppliers, ano yung mga hindi mo makalimutan na talagang sobrang na-stress kayo? Ako po muna siguro kasi ako yung nasa operation. Unang-una po sa lahat, una yung fabrication po. Kasi 'di ba parang I entrusted number 1 yung nakuha kong fabricator tapos I entrusted everything to him kasi wala naman po akong idea how to do the mobile cart, mga ganyan. So I fully entrusted them. May mga time na yung nai-deliver na namin siya sa franchisee. Oo. Tapos, ang daming naging problem. Okay. Tapos, actually, nawala na yung fabricator na yun. Napalitan na siya. Pero, walang solution. Yung, kasi parang ginawa rin kami niyang prototype. Yun yung nangyari. Kasi first project pala nila. So, by God's grace naman po, months lang after that, may nag-propose sa amin na reliable supplier na talaga na gumagawa na po talaga ng mga ganong cart. Yun. Isa po yan sa major challenge namin nung nag-uumpisa kami na talagang umiyak ako kasi it's yung investment din eh. Kumbaga yung heart din namin na if I were to put my shoes in the franchisee's shoes, ang sakit-sakit sa akin kasi nung time na yun, pandemic, imagine, maybe it's their, ang lagi nasa isip ko, maybe this is their last money, tas ininvest dito, tas may problem sa ganito. So what we did, syempre, nakahanap kami ng panibagong supplier, pinalitan po talaga namin kahit nag-shell out na ulit kami ng, wala na po kaming kinita doon, no? Pero for the brand, na masustain siya, pinalitan namin. May ganun tayong scenario, di ba? Na masakit siya, hindi ka na kumita, na-stress ka pa, tapos kasama po siya sa negosyo eh. Yung trial and error talaga, Sir Chinky. Itong second ilan na yung supplier nyo na nag-manufacture? Isa pa rin o dalawa? Ngayon po, isa na lang siya talaga. Oo, kasi siya na yung Kumbaga na trial and error. trial and na po error namin namin siya lahat. for 5 years. Okay. Oo. Pero alam mo, especially sa business, it's very, na hindi dapat lang iisang supplier. Kung habang ngayon na, I highly recommend na kumuha kayo ng fallback. Yes. Tama. Kasi
kung mataas yan ng presyo o ano, di ba? Actually, meron naman, Sir Chinky. From time to time kasi may mga nag-a-approach. Kumbaga, kami na yung, dati kami yung naghahanap. Sila Ngayon ngayon. kami yung Sila nililigawan. Hinahanap, oo. O, ano, nakita nila na ang lakas na neto, ganyan. From time to time, we receive quotations. Yeah, we- you should. Yes, Oo. yes. Oo. So, aside And from that, how about supplies, yung mga challenges? as a supply, Sir Chinky, by God's grace, talagang ano naman po, very okay naman yung mga naging suppliers namin from abroad din. Okay. Siyempre naman, nakakaipon na ba kayo? Di ba? Yan ang next question. Yes. Yes, by God's grace, sa business na to, sobrang na-bless po kasi kami talaga ng negosyo na to, yung concept na to at business model na to. Kaya yung heart din namin to share the business model at yung improve pa namin yung negosyo. Ayun talaga yung ginagawa namin ngayon. So far, ngayon po, nakapundar na po kami ng sarili po naming bahay sa Pampanga. Doon na Okay. po kami naka-base ngayon. Okay. And mga paupahan po. Wow. condo. States. Wow. Eh, Diba, traveling. pero prior to that, yung talagang, were you struggling also during, Yes. Ako po, lumaki talaga ako sa Nabotas area. Sa may pinakadulo, squatters area po ako noon. Lumaki po ako sa broken family. Grade 1 po, nagkamuwang ako. Wala na yung mama at papa ko. At ang nagpalaki sa akin is lola at lolo. And sobrang struggling kami sa pera noon, pero buti na lang po madiskarte yung lola ko, saka masipag, na igapang naman po niya yung pag-aaral ko. Public school mula elementary hanggang college po. Wow. Hanggang nakapag-board exam po ako ng CPA. So, Sa accountant CPA, ka. yes. Yes po. Apo. Okay, si Lola buhay pa ba? Wala na. Si lola na lang po at nakatira po siya sa amin. Wow. Inaalagaan Is po namin ngayon. 90 years old na bedridden po. Oh. Sa akin naman, Sir Chinky, ang background ko po, siguro quick lang, at the age of 16 years old po, working student na po ako sa isang fast food. Lumaki rin salat sa buhay, tapos po, naalala ko, college, 4 years kaming walang kuryente. Yes. Pakiulit? 4 years po kaming walang kuryente. So, bakit? Kasi po yung tinitirhan namin nun, magiging honest na ako, wala pa naman akong alam nun, jumper. So, binlock siya ng Meralco. In Quezon City po ito binlock siya ng Meralco. In 4 years, wala po talaga. As in, naranasan ko yung buhay ni Rizal. na nakalampara. Yung tipong pagtas mo mag-aral, marumi yung ilong mo. And by God's grace, nakatapos po. Tapos yun din po, diskarte rin po talaga. Same kami kaya rin po nung Kaya nag-jive po talaga kami yung kasi mula personality elementary hanggang college po it's public school. Tapos nalaman ko PUP siya, PUP rin po pala ako. Santa Mesa? Santa Mesa, yes. Galing. So yun po yung background ko rin na Yung misis ko, PUP rin yun. pareho po kaming galing sa walang-wala rin talaga. Sir Grabe, Chin. no? Parang, na-imagine nyo ba na magiging ganun ang buhay nyo? Actually, no. Sa akin nung bata ako, especially nung nakagraduate na ako, kaya rin nag-go FW agad ako. After 1 year ko lang po dito sa may SGV, nag-experience ako din nag-go FW agad ako. Kasi ang goal ko, maging successful agad para makapag-payback sa lola ko na nagpalaki sa akin. Kasi alam ko matanda na siya. She's 89 po ngayon. And sabi ko, kailangan ko agad umasenso. Kailangan ko agad magkaroon ng maraming ipon, magkaroon ng pera para mapa-experience sa kanya yung magandang buhay. And ayun po yung pinaghugutan ko. Kaya nagsipag po talaga ako nung time na OFW ako. 5 po yung naging trabaho ko noon sa Dubai. Wow. Working ako noon as an accountant. Nagtuturo din ako sa mga nagsi-CPA review doon sa Dubai. Nagbenta ako ng insurance, real estate, saka nag-event coordinator po ako para magkaroon ng maraming kita agad. Kasi ang mind ko noon, kailangan ko mag-ipon agad, tas magdenegosyo ko. And habang ginagawa ko yon, nag-aaral na ako paano magnegosyo, paano mag-market, paano mag-sales. On your end? On my end naman po, naalala ko lang nung nag-umpisa po ako magtrabaho,
sa side hustle din po ako, Sir Chinky. Nag-grab driver ako. Habang nag-grab driver ako, may kung ano-ano akong binibenta sa sasakyan. Hindi po ako nahihiya dyan, and yan po yung nagpalakas sa akin. May one time na at the age of 23, 24, Sir Chinky, I was able to buy my own car. Pero loan. I was able to buy my own house for my family. Wow. Oo. Tapos po, 25 years old ako, na-scam ako, Sir Chinky. Malaking pera po. Ay, Na nako. parang halos 90% of my my savings doon po napunta. Tapos, I was so devastated. Sabi ko parang, tigil na yung buhay ba, gano'n. Tapos, kaya po ako pumasok habang nag-work po ako, no, 8 to 5, Sir Chinky. Maganda naman po yung trabaho ko, pero ang dami ko pong bills. Tapos, after po noon, mag-grab pa ako to the point na wala na lang tulog, gano'n, Sir Chink. And then, sabi ko, hanggang kailan ako ganito? Hanggang kailan? Tapos I was asking the Lord, bakit nangyayari sa akin to? May nagawa ba akong hindi maganda? Na-scam ako? It's for my family naman. Bakit tinanggal? Isang lesson lang po yung nakuha ko doon. Ano? Kasi noong time pong yun, ang yabang ko pala. Ang yabang ko to the point na kaya ako meron nito, it's because masipag ako, madiskarte ako. But the only thing that I realized nung time pong yun, no, hindi pala siya nag-glorify, which is God. Na kumbaga po, ang gusto niya pala, tatanggalin ko muna yan Yeah. para maging humble ka. Tama. Sino nga daw po yung binababa, siya yung itataas. So, nung time po na na-accept ko po what happened to me, dun po, nag-pour yung blessing niya. Wow. Which is, one of the greatest prayer that I had is having the right partner po, which is si Ray. Ang galing Ayun po. naman. Ako, palakpakan mga friendship. Ayun po. At syempre naman, paano naman nakatulong yung aming programa at mga aklat namin sa inyong dalawa mag-asawa? Actually, ito pong mga books niyo, Sir Chinky, matagal na siyang nakikita ko, ganyan. Tapos, I recently read about it kasi sabi ko, ang ganda nung na mamotivate yung mga Filipinos na mag-ipon, mag-handle lang pera. Sabi ko, kahit bata pa yung anak ko, papabasahin ko na nito. Sabi ko gano'n, basta marunong na siya. Kasi po talagang isa po ito sa mga kinakailangan ng mga Filipino. Ang dami po kasi ngayon, lalo na yung mga bagong generation, no? Parang pag meron silang hawak na pera, pag nahawakan na po nila, Oo. yung one-time millionaire. Yeah. Ako ang pinaka natutunan ko, especially nung nagta-transition po ako noon from OFW na magne-negosyo na, yung kahalagahan ng emergency fund Yes. na natutunan ko po sa mga books nyo, Malubog. sa mga tinuturo nyo. Kumbaga yung emergency fund ay yung nagbigay sa akin ng confidence na kaya ko nang mag-all in, kaya ko nang unti-unti tanggalin tong mga active income na ginagawa ko. Kasi alam ko ano man mangyari, may emergency fund ako na mabubuhay pa rin ako for the next 6 months to 1 year. Kaya kong bumalik sa trabaho anytime. Siguro naman sa 6 months na yun, kaya ko na makapagtrabaho ulit ng active income kung hindi mag-work yung negosyo na sinisimulan ko. Galing. So, right now, let's go to your business. Sa yung tong milk tea na ito, magkano ang potential na income na pwedeng, kunyari may interesadong makipag-partner sa inyo, mag-franchise, ano yung potential opportunity sa kanila? Kapag nakakapag 100 cups ka, at least, in a daily basis. That's kasi sa 18,000? 9,000. 9,000. 9,000. Parang kaya mong mag-net profit, minus na yung mga 100. bills, 115K po 115K. Per month. per month. So, per day, mga magkano? 2,000 plus? Mga ganun, 3,000 3,000 to 4,000 per day. Oo. Tapos ang strategy po dyan, kailangan 7 a.m. pa lang operating ka na. Kasi yung mga estudyante, bago pumasok sa school, gusto nila may coffee, iced coffee, or Oh. milk tea para ma-boost yung energy nila. Okay. Then, ang next na peak time mo niyan, mga 10 a.m. to 1 p.m., yung lunch time. Maraming mga estudyante uli. Then sa hapon, uwian, kailangan nakapwesto ka pa rin sa mga tapat ng school. Then pag sa gabi, ang strategy namin, pumupunta po kami sa mga food park kung saan nagtatambay yung mga tao. Kasi nga po, may ilaw yung cart namin dahil solar panel po siya. Solar powered po siya. Wow. Grabe. Kaya possible po talaga yung 100 cups at least in a day. So,
if any one of them is interested to get in touch with you. Yeah. Oo. Okay. Paano kayo makukontak? Yeah, actually we have a Facebook page po. It's The Cart Mobile Coffee and Milk Tea. Doon po meron kaming ginawa searching kita na free masterclass wherein they will know more about the business, hindi lang yung magkano siya ganyan, pero everything po about the business para ma-equip sila before they proceed with the franchise. Ano pangalan ulit ng It's The Cart, the KRT, Mobile Coffee and Milk Tea. The KRT. Yes, apa, ayan. Ba't The KRT Cart- ang pangalan? Apo, The Cart The or the Cart. KRT. Yes. Parang it's not your typical Typical card. cart. Yung pag nakita mo, it's something that is Instagrammable, something that you will be proud of because it's powered by solar panel. Wow. Well lit siya ng mga stickers, mga ganun po. Pag nakita niyo talaga siya searching, mapapawaw ka. Yan. Ako napawa nga. Ayun, may libreng course kami para sa mga gustong matuto ng mobile cart business. Okay, Yes. great. So right now, ano naman maipapayo nyo sa mga taong nakikinig at nanonood na may pinagdadaanan din katulad nyo from public school, from walang-wala right now with whatever you have? Ako ang payo ko po, be excellent lang and always give your 100%. Kung halimbawa plano mo man magnegosyo, kung saan ka nilagay ni Lord ngayon, trabaho man yan or anything, estudyante ka pa lang, kailangan ngayon pa lang pinapractice mo na yung sarili mo to always give your best. Kumbaga, wag mong titipirin yung effort mo, wag mong titipirin yung galing mo. Kasi naniniwala po ako, nakikita ng Lord yan. Hindi ba nakikita ng boss mo yung galing mo, pero si Lord walang natatago sa kanya. Nakikita niya na magaling ka, siya yung magdadala sa'yo sa tamang opportunity. Always give your best. Another, I totally agree with that, Dad. And another thing siguro is, yun nga, is pag sinabing, hindi lang laging, wag mong isipin lagi yung sarili mo, pero isipin mo paano ka makakatulong lagi sa iba. Kasi kapag nakaka-solve ka ng problem ng iba, there will be the time the money will come or will flow into you na talaga eh. Ganun po. And yun po, yung principle namin na to help other people, si Lord na yung bahalang magbalik sa atin. Yes, and especially sa panahon ngayon, it's easy to learn high-income skills. Nandyan po ang YouTube, nandyan na ang AI, lahat po kayang matutunan. So, kailangan yung growth mindset, willing to learn, na ano yung mga bagong skills ngayon na pwedeng matutunan na eventually magdadala sa'yo sa tamang business mo in the future. Congratulations, Ray and Kate. Mabuhay kayo. Nakaka-proud naman. Thank you po. At marami pang opportunities at yung susunod na opportunities, no? Actually, abangan nyo na lang sila sa YouTube channel ko. Kasi hindi lang itong milk tea, meron sila pangalawang opportunity but I will interview them na lang sa YouTube channel ko. Yes. Maraming salamat, Kate and Ray. Okay? Salamat Right din po. now, tuloy ba natin to? Makakausap na natin ngayon sa linya sa telephone ang isang teacher and writer from Pasay City. Let us welcome Diana Azores. Hi, Diana. Hello, Sir Chinky. Magandang umaga po. Ay, okay ka na, Diana? Opo, Sir. Pasensya na nawala kanina. Okay lang. Anong gusto mong itanong sa akin para matulungan ko kayo? Opo. Bali po, magpapa-advise po ako kasi ang maliit po yung sweldo po ng mga teacher. So, sinubukan ko po yung ipunaryo. Meron po akong maliit na garapon na pinaglagyan ng 50 pesos, 20. Pero minsan kadalasan talaga pumapalya ako lagay. Kasi nga po hindi na pagkakasya. Ano po pwedeng advice nyo na saan pa kaya ako pwedeng maghigpit ng sinturon, sir? Yes, ang pwede man nating gawin ganito, Diana. Pwede ba tayong mag-real talk ngayon? Sige po. Ang gagamitin natin bawas dagdag method. Ang ibig sabihin ng bawas dagdag, bawasan natin muna ang unnecessary gastos. Okay, itong Okay po. tanong ko sa iyo ikaw ba ay kumakain sa labas? Minsan lang po. Kasi nga, nagkakasya ko lang po yung sweldo ko po eh. Hindi. May anak ka na ba? O single ka pa? Meron po. Solo parent po. Solo parent. Pag kumakain kayo sa labas ng anak nyo, mga magkano nagagastos nyo? Ano po, dahil PWD po yung anak ko, may discount po siya. So siguro mga 300 to 400. Yun lang po yung budget ko for So kunyari sa labas. 400, gaano kadalas kayo kumakain sa labas in a month?
Ano lang po, 2 beses, sir. So yung mga ganun. O sige. So since Opo. yung mga ganun na mga maliliit na bagay na yan, okay, lalo na yung mga pagbibili natin ng mga bagay na hindi talaga natin kailangan, 'di ba? Alam mo naman yan kung maghigpit po tayo ng sentron. Like for example, yung pag-iinom ng mga kape, 'di ba? Imbis na bumili ka ng branded, baka pwede na yung sa 3-in-1 na lang, 'di ba? Nagegets mo? Okay po. So yun yung, Yes po, sir. yun yung mga maliliit na bagay. Una, kailangan natin tanggalin. Bawas. Pangalawa, ang pinakamaganda talaga, hindi lang pagbabawas, dagdagan natin ang ating current income. 'Di ba? Apo. So aside from becoming a teacher, ano pang ginagawa mo? Yun po, nagsusulat po ako, rumaraket po ako ng sulat, Sir Chinky. So, So, pag halimbawa, may kakailanganin po na, isulat mo naman ako ng script or speech or ganyan po. Meron, nagbabayad po naman sila. Sinisingil ko po sila, sir. Okay. So yun, ang pwede mo rin gawin sa bahay ka, work from home, ang isa pang pwede mong gawin, mag-VA ka, mag-virtual assistant. Okay. Kasi ang pagsusulat ay isang bagay lang yan eh. Pero ngayon, kung gusto mo, like for example, may mga companies and organization na pwedeng, sabi mo, anong kailangan nyo ng tulong? Kailangan nyo ba mag-appointment, a setter? Or if not naman, kailangan mo ba ng admin assistant, di ba? O taga-follow up ng mga ano nyo. Pwede mong gawin yun, nasa bahay lang. Opo. Di ba? Opo. And you can earn additional income. Ang kagandahan pa rin yan, hindi lang isang kliyente ang pwedeng makuha mo. Pwede ka makakuha ng multiple clients. Sige po. I-research po yan, Sir Chinky. Yes, kung gusto mo, meron tayong mga step-by-step guide na mga courses Opo. na hanapin nyo na lang sa website ko. Ang pangalan, okay po. ang pangalan ng website, chinktv.com. That's the Netflix of financial education, chinktv.com. At hanapin mo na ba about freelancing. Meron na tayong step-by-step na courses doon. Ayun. Nako, sir, na-excite ako. Sige, ano pa yung next question mo? Ang isa, yun, aside po sa pagdadagdag sa paghihigpit, wala pa po akong emergency fund. So, nasabi niyo po kanina na importante po yun. So, paano po ba yung mga percentage ng paghati sa pera? Alam mo, pagdating doon, yung sa emergency fund, syempre ang goal natin, ultimate goal, kung ano yung buwan na nagastusin mo. Kunyari, buwan na nagastusin mo, 15,000 a month. Yan ang unang set natin, ang goal natin, maka 15,000 tayo. Pero syempre, yung kakayanan mo, kung paano makakaipon ng ganitong amount, nasa sayo yan. Again, gagamitin natin yung sistemang bawas dagdag. Kunyari, like for example, makabawas tayo ng kahit na 1,000 ng unnecessary expense per month. 1,000 times 12 months, may 12,000 ka ng extra. Nagigets mo? Apo. Tapos let's say, makadagdag income tayo. Kung makadagdag income ka ng mga 3,000 a month, times 12 months, 36,000 na rin yun. Malaki nga din. Oo, so ang gagamitin natin, using the same method, tapos i-goal mo yung ipon at nababawasan mo at yung kita mo, ilalagay mo sa emergency fund. Hindi yung... Mukhang mahirap, sir, pero kakayanin ko. Hindi, kasi ang problema kasi ganito, Ma'am Diana, di ba? Opo. Dating hindi mo namang kinikita yan, dating walang pera, pero nung nadagdag ang kita mo, tumaas ni ba ng lifestyle mo? Yun ang nagiging problema. Opo. Dapat, kahit na kumikita ka ng dagdag, i-maintain mo pa rin ang lifestyle mo. Di ba? Kunyari, nagdo-noodles ka lang ngayon. Pag kumita kang dagdag, huwag ka muna mag-restaurant, huwag ka muna magpa-deliver, mag-noodles ka muna. Di ba? Pero pagka nakaipon ka na, di ba? Tsaka mo na i-upgrade ang lifestyle mo. Di ba? Opo. Mm-hmm. Gets ko po, sir. Meron pa bang tanong? Yung pangatlo ko pong question, sir. Yung motivation, ano po ba yung kailangang motivation mindset para mapursige ako na araw-araw ako maglalagay na doon sa aking ponaryo jar. Ang una, dalawa lang naman kailangan malaman mo eh. Una, para saan ka nag-iipon? Kailangan meron kang financial goal. Hindi dapat sabi mo, nag-iipon lang ako para for the sake of ipon. Pag nag-iipon ka for the sake of ipon, mauubos ang ipon mo. Bakit? Kasi,
Oh, may birthday pa. Ay, may ipon naman ako. Travel, may ipon naman ako. Kasi general fund siya. Pero pag in-specific mo siya, sinabi mo, nag-iipon ako para sa edukasyon ng anak ko. Hindi mo gagamitin yan kasi pang edukasyon lang. Nag-iipon ako para sa emergency fund ko. Pang emergency lang yan. So, lahat tayo, marami tayong plano. Dapat meron kang specific. First is what? Second, para tuloy-tuloy ang inspiration and motivation mo is why. Bakit? Opo. At the first place, bakit ka nag-iipon? Bakit mo ginagawa to? Kaya every time when you feel down, when you feel that you are emotionally depressed, di ba? Alam mo, you just go back yung sa why. Yung dahilan, bakit ko ba ginagawa to at the first place? Opo. Anong hugot mo? Di ba? Opo. Opo. Hindi pa ba sapat nung makita mo, yung kunyari, na-challenge yung anak mo, lalo na, di ba, yung anak mo, sinasabi mo, PWD ba yung anak mo? Opo, sir. PWD Oo. po. Gusto mo bang mahirapan yung sitwasyon ng anak mo being aside from PWD na hindi mo pa ma-provide ang pangailangan ng anak mo? Gusto mo ba yung ganung klaseng buhay? Siyempre ayaw po. Kaya nga, tuwing nahirapan ka, yan dapat balikan mo. Ginagawa ko to para sa anak ko. Ginagawa ko to para sa kinabukasan ng pamilya ko. Opo. Okay? Nako. Yeah. Okay. Ako na-motivate ako na medyo na-real talk po talaga ako. So Diana, meron ka bang gustong batiin? Binabati ko po, Happy Mother's Day po sa nanay ko, si Aling Flor Azores. Ang kapatid ko po, si Grace Azores, Happy Mother's Day po. At sa lahat po ng mga nanay na nakikinig po sa Think Positive, Happy Mother's Day po. At syempre naman, ikaw rin, Diana Azores, dakila kang isang ina, lalo na kung solo parent ka. Ako po ay proud na proud sa'yo at Happy Mother's Day din sa'yo, Diana. Salamat po, Sir Chinky. Dami pong natutunan today. Thank you very much, Diana. At syempre, mga kapatid, narinig mo na ba ang kasabihan? Make your money work for you. Kaya kung gusto mo mag-invest, pero teka, kung hindi ka pa handa, panoorin mo to. Narinig din na rin kasabihan na make your money work for you kung gusto mo mag-invest. Pero teka. Ang tanong, handa ka na ba o hindi? Gusto nyo bang malaman kung ready na kayo? You got to finish this episode. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Sa video na ito, pag-usapan po natin ang 6 signs kung hindi ka pa handa na mag-invest. So kumuha ka ng papel at ballpen, pag-usapan na po natin to. Number 1 sign na hindi ka pa talaga handa na mag-invest kung wala ka pang emergency fund. Dapat meron na tayo financial safety net. Anong ibig sabihin yan? At least 3 buwan hanggang 6 na buwan na gastusin mo buwan-buwan, nakatabi na po. Bakit po? Kasi pagka nagkaroon tayo ng emergency, wala tayong mahuhugot na pera. Kung yung pera mo nasa investment, kailangan mo ibenta yung investment mo. Ang tanong, what if? What if? Wag naman sana kung nalugi ang investment mo during that time. So, ibebenta mong palugi. Imbis na kumita ka, nalugi ka pa. So, very important, kung wala pa tayong emergency fund, hindi pa time na ikaw ay mag-invest. Second sign na hindi ka pa handa, may malaki ka pang utang. Alam mo, kung may binabayaran po tayong interest. Alam mo, pinakamagandang investment is to pay off your debt. Papaliwanag ko. Kung may credit card kayong utang nasa 3.5% per month times 12 months, that's 42% ang charges ng credit card sa iyo kung hindi ka nagbabayad ng utang. In reality, kung i-invest mo yung pera mo, wala kang makikita na investment per annum na higit pa sa 42%. Kaya alam nyo, the best investment kung may utang po tayo, the best investment is to pay off your debt. Bakit po? Pag nagbayad na po tayo ng utang, wala ng 42% na papapataw po sa atin. So in other words, your money will generate 42% per annum. Kaya kung may utang ka, mas mabuting unahin mo munang bayaran utang bago ka pumasok sa investment. Sana nakatulong to at naka-enlighten po sa inyo. Third, sign na hindi ka pa ready mag-invest, wala kang alam sa investment. Guys, ito lang po ang nakikiusap. This is really so powerful, but simple idea yet powerful. Never invest in something that you do not understand, no matter how profitable it may be. Kung hindi mo alam kung paano nakikita at paano nalulugi, huwag mong pasukin. Kung hindi mo naintindihan ng risk, huwag mong pasukin. Kung nape-pressure ka lang ng mga friends mo at saka yung nagpapa-invest sa'yo, sinasabi, sayang, nako, huwag mong pasukin. Kung hindi mo naintindihan, period. Kaya nga, shout out lang ako kay Jess, Live Love Laugh, kay Marie Chris Avelino, kay Mary Grace Tumambini. Marunong ba kayo mag-invest?
Fourth sign na hindi ka pa ready mag-invest, gusto mo mabilis ang kita. Yung get rich quick. Nako, alam mo, the two most dangerous formula na maubos ang iyong pera, ignorance and greed. Wala kang alam, plus medyo greedy ka pa. And admit it or not, lahat po tayo may greed tayo sa ating puso. Diba? Iba-iba lang level ng greed natin. May mga iba, grade 1, grade 2, grade 3, up grade 12. Grabe, guys. Kasi kung gusto mo talaga yung kumita na wala kang effort, naghanap ka ng investment na pwede madoble at triple sa loob ng isang buwan, nako, perfect candidate po kayo na ma-scam po kayo. Kaya ingat po. Number 5, sign na hindi ka pa ready, hindi ka marunong mag-budget. Hindi mo alam paano i-manage ang pera mo. Hindi mo alam kung magkano po ang basak ng pera. Laging ubos na lang ang sweldo mo. Dumarating. Wala kang extra money sa pang-invest. Ito lang, at least, don't make also the rookie mistake of borrowing money to invest. Mangungutang ka sa co-op mo, mangungutang ka, tapos i-invest mo. Don't ever do that. Number 6 sign na hindi ka pa ready mag-invest, yung takot ka malugi at hindi mo kaya yung risk. Alam mo, walang investment na 100% money back guarantee. Lahat may risk. Kung may narinig kayo, sigurado yan, siguradong maulugi ka. Sigurado, chances are baka ma-scam ka. Kaya kailangan po natin, tatanungin natin sarili, just in case nagkamali ba ako dito? Makaka-recover ba ako sa mistake na ito? Kung ang sagot mo ay hindi, please, parang awa nyo na kapatid. Huwag kang papasok sa investment na yan. Kasi nga, it's too risky. Hindi ka nga makakabawi. Pero pag sinabi mo, makakabawi naman ako, magmaalit, pwede mo siguro i-try. Pero again, huwag kang magta-try kung wala ka pang emergency fund, kung may utang ka pa, wala kang alam, gusto mo mabilising kita, hindi ka marunong mag-budget, at takot kang malugi. Among the 6 signs, question, anong score mo? Pakiscore lang sa comment section. Kung nakakatatlo ka pataas, ibig sabihin, hindi magandang sign niya. Kaya kapatid, bago ka mag-invest, pag-aralan muna bago pumasok. Sana naman na-enlighten kayo mga kapatid sa episode natin ito. Kung na-enlighten kayo, type enlighten. Guys, kung nabitin po kayo, visit my YouTube channel lang po sa Chink Positive at marami pa kayong matunan. At syempre, bago tayo magpaalam, iwanan ko yung Chink quote for today. Ang ipon ay hindi lang iniipon. Ang ipon po ay pinapalago. Yes. At nakikiusap po, sana huwag kayong mag-ipon ng sama ng loob at ng bilbil. Oo. Kung ang bilbil lang kaya lang bilangin, bilyonaryo na po tayo. Maraming salamat po. At syempre, hindi tayo magpapaalam na hindi tayo mananalangin. Let us pray. Heavenly Father, I just want to thank you for the opportunity you have granted us today. Maraming salamat po sa inspirasyon, sa buhay po ng ating bisita na si Kate at si Alwin, na pinakita po na wala pong imposible sa buhay ng isang tao, na alam po namin na kahit na ikaw ay nanggaling sa wala, ikaw ay pwede ring bumangon. Alam mo, ang importante po hindi po saan kami nagsimula. Ang importante saan kami patungo. At alam po namin na may isang Diyos na buhay na hindi kami iiwanan at pababayaan. At bibigyan kami ng dunong at lakas ng loob upang alabanan ang mga hamon sa buhay. Pagpalain niyo po ang mga bawat Pilipino na nakikinig at nanonood sa programang ito at nananalangin na umasenso at umunlad ang kanilang buhay. Yan po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen and amen. Maraming salamat po mga kapatid sa mga nag-post, sa mga katanong, komento. Maraming salamat din po sa Team Positive is 1PH at Signal TOC. At salamat po sa lahat ng mga nakikinig at sumusunod. Uy, tumutok lang po kayo sa One Balita Pilipinas ha. Alas 12 ng tanghali hanggang tuwing Lunes hanggang Biyernes. Kasama ko doon si Miss Cheryl Cosim. At syempre tatandaan parate, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always. Think positive. Bye! Good morning, good morning, good morning.